Nasa linya ng ating komunikasyon si Ginoong Roderick Mendoza, ang OIC po ng Albay Public Safety and Emergency Management Office. Sir Roderick, magandang umaga po. Jade at Admar po ang inyong makakasama. Si Jade po ito. Good morning po, Jade and Admar. Magandang umaga sa lahat na nakikinig sa inyo. Kumusta po? Ano yung pinakahuling obserbasyon ninyo ngayon sa kasalukuyan dyan po sa Bulkang Mayon? Opo, halos magdamag yung activity ng Mayon na nahuhulog yung mga incandescent materials from the crater. So papunta ito sa bunga galing ng Legazpi City, and then meron din doon sa may Miisi ng Daraga. Patuloy pa rin ng ating paghahanda po in case paigtingin ng PBOX or tataasan ng alert level. Yung ating preparation sa ngayon, actually dito na tayo sa para sa alert level 4 or mag-extend ng danger zone papunta sa 7 and 8, or ang implications niyan, mas maraming tao ang ililikas natin. At the same time, yung 6 kilometer na completed na natin na evacuate, we will just sustain and maintain yung situation, and then yung ating mga clusters na nagmo-monitor doon sa kalagayan nila, patuloy na nag-monitor dito sa Albay. Opo, gaano na ho ba katagal itong nagpapatuloy ang pagbubuga po ng lava nitong Bulkang Mayon, Sir Roderick? Opo, actually manaka-naka nung the past days, but since last night tuloy-tuloy na siya hanggang ngayon. Actually ngayong umaga habang tayo nag-uusap, merong mga paghulog ng mga bato, and then may mga paunti-unti na sinasabi nga ng PBOX, pyroclastic density currents, na mainit na gas at bato na nahuhulog sa dalisdis ng Mayon. Opo, ang ibig sabihin ho ba nito, anytime ay possible na sasabog itong Bulkang Mayon, Sir Roderick? May tendency, sabi nga ng PBOX, always nandyan yung tendency, kaya naka-prepare, naka-antabay lang po tayo, lalong-lalo na kung i-order nila yung i-evacuate yung extended na 7 and 8, nandyan pa rin yung ating mga uniform personnel tsaka yung kanilang mobilities na ando naka-deploy na sa kanya-kanyang mga destinations sa munisipyo sa paanan ng bulkan. Opo, ano-ano yung mga barangay o lugar po dyan malapit po sa Bulkang Mayon ang pinakadelikado at posibleng maapektuhan nga nitong lava flow? Of course, ang pronouncement ng PBOX is southeast quadrant. Ito yung mga barangays dito sa may Legazpi, Daraga areas na sa ngayon dyan nakakonsentrate yung paghulog ng mga incandescent materials. But then hindi natin ina-exclude na pwedeng mangyari doon sa kabila din. Kaya yung lahat ng mga munisipyo from Tabaco, Malilipot, Santo Domingo, and then parts ng Bakakay, and then dito sa may Legazpi, Daraga, Kamalig, and then Ginobatan areas hanggang Ligao City ay ating naka-alerto na po sila since the declaration ng alert level 2. Opo. So far, sa ngayon ba, Sir Roderick, may mga naitala ho ba tayong mga damages na mga, like for example, irigasyon dahil sa lava at itong mga kalsada o kabahayan malapit yan sa bulkan? Wala pa naman. Ito kasi yung extrusion tsaka paghulog ng mga bato hanggang doon pa lang sa mga 1.5 kilometers away from the crater. So nandun pa to sa taas pa. Malayo-layo pa ang na nahulugan ng mga bato. Opo. So ngayon, may mga evacuees, mga panibagong evacuees na ho ba tayo so far dito nga po sa epekto nitong pag-alburuto ng Bulkang Mayon?
Doon pa rin tayo sa yung in-evacuate natin nung the other 2 days, yung 6 kilometers. Yung pa rin yung evacuees natin, yung 729 families, and then 2,889 individuals na nandyan na sa evacuation center. In case na mag-extend, saka pa lang tayo order ng another round ng evacuation. Opo, at kumusta naman po yung mga tulong, ayuda para po sa mga kababayan nating naapektuhan nga nitong pag-alboroto ng bulkan? Oo, walang problema yung kanilang pagkain dito, tsaka yung iba pang pangangailangan. In control pa naman yung ating local government units, lalong-lalo na sinagot ni DSWD through Director Laurio ng Regional Office DSWD, as well as National Office ng DSWD. Sinagot na nila yung pagkain nitong mga evacuees, and then we were assured na hanggat nag-alboroto yung bulkan, na andyan yung sustenance, andyan yung pagkain na galing sa DSWD. So ang mangyayari, every 6 days, nagsusupply sila ng boxes of food packs to the families na nandito sa evacuation centers. Ang importante lang, accounted yung mga nag-evacuate, naka-record, saka meron silang registration doon para ma-cover sila ng assistance ng ating gobyerno. Tuwing kayo nag-aabiso o nagsasabi po ang mga otoridad sa mga kababayan natin malapit po dyan sa bulkan na magsilikas, hindi naman po pahirapan hindi na po nahihirapan yung mga otoridad na kumbinsihin yung ating mga kababayan at ipinatutupad po ba natin yung forced evacuation kung sakaling umabot nga sa pinakamataas na alert level. Ito nga ang deklarasyon natin para kaugnay nga po dito sa aktibidad ng Bulkang Mayon. Yes sir, wala namang problema tayong na-encounter, and then naipaliwanag natin sa mga tao kung ano ang danger, kung ano ang mangyayari in case na hindi sila magsunod, hindi sila mailikas. Nakikita naman nila yung by visual yung sitwasyon ngayon ng Mayon Volcano, at saka assured naman sila na merong mga pagkain saka pangangailangan na nandun na sa evacuation center. Kaya so far wala naman tayo na encounter na mga resistance. And then kung in kaso merong resistance, talagang ipapatupad natin yung evacuation, dahil yung strategy for Mayon Volcano is always distance. Kapag walang tao, sabi nga ni sa Yusek Rafi Alejandro, kapag walang tao, walang mamamatay. So yun yung strategy, dapat alisin yung tao doon sa danger zones. Opo. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar, Sir Roderick, kumusta naman po yung ligtas pa rin ho ba amuin itong yung hangin, kalidad ng hangin po dyan? May mga bug-related health incidents na ho ba tayong naitatala o itong mga volcanic smog? Wala pa naman. Hindi pa siya ganun ka-pronounce. May mga areas the other day na may konting ashfall, depende sa direction ng hangin. Sa ngayon, wala pa naman. And according to Pag-asa, papunta doon sa First District. First District, I mean Santo Domingo going to Tabaco, yung hangin, kaya nandun kung sakali man yung asphalt, but this time wala pa naman na voluminous amount ng asphalt, kahit ganito na yung tuloy-tuloy na activity niya. Ina-anticipate natin yan dahil nag-distribute na tayo ng mga N95 masks sa lahat ng mga LGUs concerned through our Provincial Health Office. But mas maigi pa rin na ina-advise natin yung mga damp cloth. Mahal kasi ng N95 masks kung meron man. So mas maigi pa rin yung binabasa na piece of cloth, tapos itatakip natin sa ilong tsaka sa ating baba para hindi natin malanghap yung sulfuric fumes, and then silica, lalong-lalo na yung silica na nakaka-damage ng ating respiratory tract.
So wala pa naman masyado, hindi pa naman extensive. Doon pa lang confined sa taas ng Mayon. Marhay na aga po, Sir Roderick, si Admar po ito. Kamusta naman po yung weather muna natin dyan and ang banta po ng lahar? Hi Edmar, good morning. Sa ngayon po, yung shear line nga for the last 2-3 days, umuulan-ulan dito. But today, maganda yung panahon, sumikat yung araw. Kaya wala pa naman masyado. But then anticipated natin patungkol sa lahar in case na bumalik uli yung epekto ng shear line at umulan. Yung dati nating in-anticipate dun sa Masarawag, Ginubatan, and then additional dito sa area ng Legazpi sa south sector ng Bulkan. Opo, so kumbaga tukoy nyo na po yung posibleng mga lugar and yung possible na mga community na maapektuhan sakali po na lumala po yung panahon natin dyan at magkaroon po ng lahar flow po, Sir Roderick. Aabot ba yan sa mga komunidad? Yes sir, tukoy na po natin yan. Actually, nakapalaman siya sa contingency plans ng mga barangay and then local government units. It only inaantay lang para kung talaga mangyari, i-activate na lang kumbaga ng ating mga barangay officials yung kanilang contingency plan tsaka yung mga chief executives natin. Ang importante, tukoy natin yung saan siya kung sakali dadaan, and then advise na rin yung ating local government units at meron tayong plano para dyan. Opo. Sir, meron na po ba mga kahalintulad na pangyayari nitong mga aktibidad ngayon ng Bulkang Mayon sa nakalipas? Opo, most likely sabi ng PBOX, parang tulad siya ng 2023, yung dumadaloy lang sa dalisdis ng Mayon yung flow ng apoy, laba. But then, mas malaki siya ngayon or mas mataba yung slope ng Mayon. So, ang difference lang nila sabi ng PBOX is mas matagal siya kung sakali man na effusive ito, mas matagal siyang maglalast. So, yung 2023 was about 6 months na alert level 3 ito. So, but ngayon kung mas malaki yung edifice ng Mayon Volcano, mas marami siyang ilalabas. So medyo mag-extend doon sa 6 months kung sakali ang ina-anticipate ng PBOX tsaka yung ating tanggapan. Ang implication niyan, mas mahaba-haba yung pag-stay ng mga evacuees doon sa evacuation center. But then may scenario naman na merong explosive na kung mag-build up talaga yung pressure sa loob ng bulkan, sasabog ito. So mas iigsi, kumbaga, pag nakasingaw na siya ng fully, mas iigsi yung ating kalendaryo ng pag-stay ng kung sakali ng mga evacuees dahil babalik na siya sa normal in a faster way. Opo, alam po natin sa mahabang panahon may permanent danger zone itong aktibong bulkan na Mayon. Meron po ba sa kasaysayan na naging mapaminsala o delikado sa mga tao yung lava flow or meron na naapektuhan? Or dahil dito nga sa permanent danger zone, wala tayong ganong naitala sa kasaysayan? Meron po yung 84 ata, tsaka yung 91 or 92, hindi ko lang matandaan, but merong 60 farmers na namatay sa kasagsagan noon dahil dito sa pag-uson, yung pyroclastic density current na ngayon na tinatawag ng PBOX. Kasagsagan yun ng mga nandun sila sa taas nag-farming, so yun yung nangyari previously. Opo. Umaabot po ba hanggang sa pinakapaanan mismo ng bulkan, yung uson, sir? Yung lava flow, yung rock flow? Actually, yung limits kaya naset yung 6 kilometer permanent danger zone dahil sa history, hanggang dyan hanggang dyan umaabot or kaya niyang abutin. Historically, merong ganyan na nangyari.
Kaya merong mga delineation na ganyan. Opo. Ang Bulkang Mayon po ay nagiging tourist spot na rin po, no, dahil sa ganda ng hubog niya, perfect cone niya. Sa ibang bansa po, pag may mga ganitong klase ng bulkan na nagiging aktibo, may mga lava flow, merong mga turista o di kay mga hobbyist, kumukuha ng larawan, video. Meron bang ganyang senaryo po dyan ngayon sa Albay po, OIC? And paano nyo hinahandle din ito? Meron po ba silang lugar lang kung saan sila pwede or wala po tayong mga naitatalang ganyan po? Opo, we are expecting dahil kahapon na post na sa social media and then sa TV and then everywhere, we are expecting na darami yung mga turista na pupunta dito dahil sa aktibidad ng Mayon. May nakaset ng mga safe zones. Ang importante lang, alam nila na delikado yung 6 kilometer permanent danger zone. Hindi sila pwedeng mag-venture doon sa loob niyan. And then may mga local government units na nakatalaga na yung viewing areas 10 kilometers up. Safe naman dito sa amin. Opo. Sir, sa sektor po ng agrikultura, yung sa permanent danger zone po ba, meron pa rin po bang mga sakahan dyan? Or totally, maliban sa panagbabawal na yung mga tao, bawal na rin po magkaroon ng sakahan, if ever po? Actually, merong sakahan. Yung linikas natin ngayon sa 6 kilometer, all of them were farmers doon sa loob. Kaya lang ang diferensya ngayon mas umunti na sila. And then just prior to paglikas ng 6 kilometers, yung part nga ng Kamalig is inalaw nila na mag-harvest na ng mga pechay tsaka iba pang pananim doon para madala na rin nila pag evacuate. So talagang mayroong farmers po sa loob, hindi natin yan dinidiscount. May mga ginagawa na tayo, paunti na sila ng paunti. Like yung Daraga, isa katao na lang yun nandun sa loob. Hindi na nga farming yung kanya, yung talagang trabaho. And then doon naman sa may Ligaw, it's only 25 na lang na families. So madali na lang siya i-manage. Actually, yung local government ng Ligaw through Mayor Fernando Gonzales in consultation and through discussion with Governor Noel Irusal, meron na silang plano for the long term na mailipat na to permanently. So with Tabaco and then malilipot yung pinakamarami and Kamalig, meron na tayong for the long term na mga plano para dito para eventually totally wala na tayong paulit-ulit na gagawin ng mga ganito. Alright, siguro Sir Roderick, huling mensahe po ninyo, paalala muli sa ating mga kababayan, lalo na po dyan sa Albay. Opo, paalala natin sa lahat po ng mga taga-Albay and then sa mga tao na pupunta dito sa Albay, wag lang tayo pumasok sa 6 kilometer permanent danger zone at sumunod po tayo sa mga patakaran at mga advisories. Makinig tayo sa radyo at television para makita natin yung from time to time yung ating mga instructions para sa mga tao para sa kaligtasan ng lahat.